Grabe mga tol, mukhang maniniwala na ako na bobo talaga itong si Robin Padilla eh. Pero talagang ang hirap paniwalaan eh. Kasi para sa akin, walang bobong tao kung tutuusin eh. Maraming bobo DDS, ewan ko kung mga tao sila. Pero 100% katangahan po ito mga tol. Kasi alam niya naman kung ano yung tama. Alam niya naman kung ano yung dapat sa isang prosecution katulad po ng nangyayari dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Imposibleng hindi alam yan nitong si Robin Padilla. Pero dahil nga po lab na lab niya si Sara Duterte, nagpapakatanga po siya. No? Ito po yung balita na talagang pinagtawanan halos ng majority ng mga Pilipino kahapon. Sabi po dito sa balita ng GMA News, sana hindi one-sided ang ating prosecution ayon sa Senator Judge na si Robin Padilla. Ito ang hiling ni Senator Judge Robin Padilla sa kalagitnaan ng pagtatanong niya kay Lead Prosecutor Jerbil Luistro sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference matapos ang trial, sinagot ito ni Luistro at sinabing mas nakakapagtaka raw kung ipagtatanggol nila ang respondent. Katangahan po talaga yan mga tol. O sabi nyo nga kabubuhan. Pero uulitin ko lamang po yung sinabi ko ano. Ayokong maniwala na meron pong taong bobo. Kasi lahat tayo capable of learning. Kapag ka ikaw ay learned na, hindi ka na bobo. Hindi naman ito makakapagsalita siguro sa harapan ng tao, lalong-lalo na hindi ito magiging magaling na artista kung ito po'y bobong tao. Kaya pasensya na kayo kung talagang pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na hindi bobo. Si Robin Padilla. Pero para sa akin, ang laking katangahan po nito. Balikan po natin ang balita kaugnay po niyan mga tol. Sa gitna ng paglilitis ay hindi napigilang mag-react ng mga nasa Senate gallery matapos sabihin ni Senador Robin Padilla na sana'y hindi one-sided ang prosekusyon. Inusisa naman ng ibang senador ang mga posibleng may alam kung may kinontrata nga si Vice President Sara Duterte para pumatay kay Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Senado, nakatutok si Joseph Moro. Joseph! Vicky, tanong nga nitong si Senate President Sherwin Gatchalian kay NBI Director Melvin Matibag, sino ba yung mga sinasabi nyo na mga persons of interest na posibleng may alam o sila mismo yung assassin na kinontrata nitong si Vice President Sara Duterte? Sagot ni Matibag, 20 po yan at sila po, ang ilan sa kanila ay posibleng mga miyembro ng sariling security group ng Vice Presidente. Dito sa impormasyon na ito, malakas ang paniniwala ko dyan na may katotohanan yan. No? Bagamat hindi pa yung concluded ng NBI kasi ongoing pa rin yung kanilang investigation. Pero sino ba ang mga nasa tabi lagi nitong si Sara Duterte? No? Sino ba yung kanyang mga pinagkakatiwalaang mga individual? Yung isa nga po dyan, di ba, binanggit pa ni Ramil Madriaga, kung natatandaan nyo pa siya, yung nagpapakilalang bagman nitong si Sara Duterte, na pinagkakatiwalaan ng lubos, lalong-lalo na sa pera nitong si Sara Duterte. Hindi ko na babanggitin yung pangalan, no, para iwas tayo sa anumang legal na repercussions. Pero ang pinakapunto, yung mga pahayag ng NBI sa pamamagitan nga po nitong si Director Melvin Matibag, ang natuturo ngayon na di umano'y persons of interest ay ang ilan sa mga BP-SPG, no? Yung protection group para dito kay Sara Duterte. Kaya nga matatanong dyan ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero kung ano ba kapalit, may bayad ba yan o kung ano man. Tuloy po natin pakinggan ito pong balita. Vice President Security Group. Sir.
Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasama. Interesado ang mga senador sa sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may mga napupuruhan na sila ng mga posibleng may alam sa umano'y pagkontrata ng bise sa assassin. Sabi ni Matibag, mula sa network ng mga maaaring kontratahin ng bise, nasa 20 katao na ang kanilang tinitingnan. Kasama ba sila sa persons of interest? Itong Vice President Security Group? Baano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkokontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha po. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata. Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero, meron pong personalidad na kasama ron. Dagdag na tanong ni Presiding Officer Chis Escudero kay Matibag, may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man? Tutubukin ko na po yung mga punto ko. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. Sa interjection ni Senador Robin Padilla, ipinunto nito sa prosecutor. Before that, matanong ko lang kayo mga tol. Yung tanong ni Presiding Officer Chis Escudero, may bayad ba yun o libre? Ano sa palagay ninyo mga tol? Pakisagot nyo naman yung inyong paniniwala sa comment section o dito ngayon sa live chat po natin. No? At gusto ko lang makita yung inyong saloobin tungkol po sa usapin na yan. Kasi kung ako po tatanungin ninyo, naniniwala po kung wala pong libre sa panahon ngayon. Bihirang-bihira po yun. Ano? Lalong-lalo na yung ganyang uri ng pag-iisip, plano. Hindi po ako naniniwalang kusang loob yan o libre lamang. No? May bayad po yan. Comment nyo po ang inyong saloobin. Titingnan ko po yan sa sa comment section after this live. Na huwag daw magsama ng mga testigong may kinakaharap ng kaso gaya ng dalawang naunang testigo ng NBI na sina Special Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, bagay na pinabulaanan ng prosekusyon. Pero habang sinasagot ni Padilla, si Lead Prosecutor Jervin Luistro nagkaroon ng reaksyon ng ilan sa mga nasa gallery na hindi nagustuhan ng senador. Isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso. I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. No? Nagsasalita ba si Robin Padilla talaga na merong proper research? Kasi yan, katulad niyan, sinasabi niya na may mga kasong perjury. Itong dalawang testigo ng prosecution na sina Calilong at Lotok. Pero it appears na wala pong katotohanan yon. Dito nyo makikita mga tol na talagang kung meron mang one-sided dito, no, i-advance natin ng bahagya, ito yon si Robin Padilla. Hindi po yung prosecution dahil established naman talaga kung ano ang posisyon nila. Mamaya ako na itutuloy yung pagpapaliwanag dyan. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba, bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagko-komento. Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. But, who was Parang si Chis Escudero, gusto na rin matawa. Pinipigil lang. Katawa-tawa ka naman kasi talaga, Robin Padilla. Ano? Ang dami ko nakitang balita tungkol po dito. At ngayon, ikaw yung pinagtatawanan. Yung mga DDS, pinagtatawanan yung kamatayan ni Mima Alicia. Yung mga balita na may kaugnayan sa kanya sa mainstream media, grabe ang tawa. O ngayon, ikaw naman ang pinagtatawanan. Pero hindi dapat pagtawanan yung isa. Kahapon po pala, ang naging huling burol ni Mima Alicia sa sanctuary. No? At sa mga oras na ito, malamang sa malamang,
ibinabiyahe na po yung kanyang labi papunta sa kanilang probinsya, sa probinsya ng kanyang ina. Maaga po kung tumakas kagabi, pasensya na kayo sa mga nandoroon, mula alas 12, no? Bago mag alas 12 ng tanghali, nandun na po ako, kaya past 8 in the evening, nung makakuha na po ako ng pagkakataon para po umalis, sumabay na ako kila Nino Barsaga, no? At hindi na ako nakapag-antay pa doon sa pagtatapos ng programa. Pero muli kong ipinapaabot ang aking taus-pusong pakikiramay sa pamilya at mga nagmamahal sa buhay o nagmamahal dito kay Mima Alicia, no? Hangad natin ang hustisya para kay Mima Alicia. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapang balita. At ito nga po mga tol, may mga nagbibiro pa. Lasing ba itong si Senator Robin Padilla? No? Ewan ko kung saan nila hinugot yung mga ganoong biro. Hanapin ko lamang yung post ng nagbibiro sa bagay na yan. No? Parang, hindi naman siguro siya ang tinutukoy. Pero, sino ba ang ibang tinutukoy dito? No? Sabi ni Attorney Jen Reyes, eto, baka sabihin nyo, fake news ako eh. Sabi niya, nagtatanong siya, hindi ko naman alam kung sino tinutukoy niya rito. Pwede ba ang lasing sa impeachment trial? No? Tapos pag binasa mo yung mga comment, ang daming parang tinutukoy si Robin Padilla. Hindi ko na naman tuloy maiwasang hindi matawa. Ha? Anyway, balik po tayo dito sa balita. Speaking, Ako po, you may proceed, Senator Judge I was Padilla. interrupted. Pinakalma na lamang ni Escudero ang dalawang panig. Ang seryosong paglalakay ng umano'y assassination threat ng Vice Presidente na nililitis ng Senate Impeachment Court, nakahinga na lamang ng konti na mabaling ang pansin ng mga senador, hindi sa mga prosekutor o depensa, kundi sa bell. Sa nasa 5 oras na halos dire-diretsong pagdinig ng Senate impeachment trial, sinusubukan ng korte na hindi ito maantala. Ang solusyon, bell. Ito ay para sumunod sa tinakdang 2 minuto ang mga nagtatanong o nagsasalitang senator judge. Then Mayor Sara. Pero reklamo ni Senator Raffy Tulfo, hindi naman lahat raw yata nakakatikim ng bell pagkatapos ng 2 minuto. Nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Paliwanag ni Presiding Officer Cheese Escudero, pag kailangan naman mag-extend ay pinapayagan. Kaya ang ilang mga senador tulad ni Senator Bongo, conscious na sa oras. Huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since kasama na sir, ubos na yung Thank you. oras ko. So, nag-ring na yung bell. I will be loyal. I will follow this. Si Matibag na ang huling testigo ng prosecution para sa Article 4. Yung mga basic instructions kasi mga tol, dapat hindi na yan pinapaalala sa atin eh. Kagabi nga sa burol ni Mima Alicia, di ba? Sabi nung nag-organize para doon sa eulogy o yung pagbibigay ng mensahe sa araw ng burol o sa oras ng burol na yon, kayo po'y inaanyayahan na magsalita at ilimit sa 2 minuto yung pagsasalita. Dapat basic yon mga tol. Once na binigyan ka ng instruction na ganun, kahit gaano mo man naisin na magsalita ng napakahaba at ipaabot yung iyong mensahe sa lahat ng mga nakikinig, especially sa mga nagmamahal kay Mima Alicia, hindi mo na dapat ilagpas pa sa 2 minuto dahil merong instructions. Ganon din naman dito sa impeachment court. Dapat nga mas sumusunod sila dyan eh. Dahil hindi lamang sila senator judge. Sila ay binabayaran ng taong bayan para gawin ang kanilang trabaho. Dapat walang labis, walang kulang. O grave threats at inciting to sedition laban sa Vice Presidente, pero matagal pa matatapos ang impeachment trial
dahil may 3 iba pang articles na ipipresenta ang prosekusyon. Sunod na tatalakayin ng Article 1 ang hindi wasang paggamit ng confidential funds na pinaglaanan ng prosekusyon ng 31 araw para sa presentasyon pa lamang ng mga testigo at ebidensya. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well. Vicky, may paalaala rin ang Senate Impeachment Court doon sa mga abogado ng defense at ng prosecution. Dalawa yan, si Atty. Michael Poa at saka si Atty. J. Tolosa na abogado na spokesperson pa na umiwas doon sa paglabag sa sub judice. Ito yung pag-comment o pag-argue sa labas ng Senate Impeachment Court tungkol sa mga merits ng kanilang kaso. Sabi ni PO o Presiding Officer Chis Escudero doon sa dalawa, minomonitor namin ang mga sinasabi nyo sa media. Vicky. Joseph, di ba may sinabi si Senator Judge Robin Padilla na sana raw ay wag one-sided ang prosekusyon? Pwede ba yun? Sila na nga yung umuusig sa vice-presidente, di ba? May sagot ba rito ang prosecution team? Yan ang punto nitong si lead prosecutor Congressman Jervil Luis. So, imposible naman yon. Yung kanilang ang prosecutor ay may hawak o may dalang kaso sa Senate Impeachment Court na kontra sa vice-presidente. Ayon dito kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, ang prosecutor ay para sa prosecutor, ang defense ay para sa depensa. So, talagang ganito ang mangyayari. Adversarial, kumbaga magkalaban sila, so hindi naman kaya kahit pilitin na maging neutral ng prosecutor kasi laban talaga kay vice-presidente yung inilalaban nilang kaso, Vicky. Tama, di ba? Anak ng teteng naman, Senator Robin Padilla, wag naman masyadong magpakatanga. Ako na lang yata, Senator Robin Padilla, ang hindi naniniwalang bobo ka eh. Ano mga tol? Sige, magtatanong ako ulit sa inyo. No, meron pa bang naniniwala na hindi bobo si Robin Padilla? Mukhang ako na lang eh. Tatanungin ko po kayo muli. Bobo po ba itong si Robin Padilla? Mag-comment po kayo ng 1. Kung kayo po ay katulad ko, hindi naniniwalang bobo si Robin Padilla, mag-comment po kayo ng 2. Mukhang ako na lang. Comment 1 kung bobo si Robin Padilla. Comment 2 kung hindi po siya bobo. Nak ng teteng na yan. Dapat di ko na tinatanong itong ganito. Ako na lang, Senator Robin Padilla. Maawa ka na sa sarili mo. Ako na lang ang naniniwalang hindi ka bobo. Anak ng teteng naman, oh. O ngayon, sa paghahangad ng kanyang kampo na mapangatwiranan pa yung ganyang posisyon ni Robin Padilla. Tingnan mo ang sagot ng mga manonood natin. Ako na lang talagang naniniwalang hindi ka bobo. Nagpaliwanag yung kampo ni Robin Padilla. Ewan ko kung paano nyo tatanggapin itong paliwanag na ito, mga tol. Sa balita po ng GMA News, nakalagay po dito, basahin, nilinaw ni Senator Judge Robin Padilla ang kanyang sinabi na sana anya ay hindi one-sided ang prosecution. Sa kalagitnaan ng pagtatanong niya kay lead prosecutor Jervil Luistro sa ika-9 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ito na nga po yung paliwanag, press release. Sabi po dito, ewan ko, kasi nakita ko doon kay board lawyer, yung pinapalo ko din na Facebook page, na isang abogado o abogada pero hindi kilala yung pangalan niya kung hindi nakatago sa pseudonym na board lawyer. Sabi niya, mukhang mas gumulo nung nagpaliwanag. Ewan ko, hindi ko pa to binabasa. Kaya basahin natin ngayon, idadamay ko kayo. Idadamay ko kayo. Sabi po sa press release ng office ni Senator Robin Hood Padilla, July 22, 2026. Padilla, nilinaw ang one-sided remark. Bakit magkaiba ang pananaw sa witness at senator judges? Nilinaw ni Senator Robin Padilla ang konteksto ng kanyang pahayag na sana hindi po one-sided ang ating prosekusyon. Sa impeachment trial, matapos itong punahin at bigyan ng iba't ibang interpretasyon. Ayon kay Padilla, ang kanyang pahayag ay kaugnay ng mas malawak na usapin ng fairness at participation sa impeachment proceedings, partikular
sa magkaibang sitwasyon ng mga witness at mga senator judge na may kinakaharap na legal na usapin. Sa impeachment trial noong Hulyo 22, tinanong ni Padilla ang prosekusyon tungkol sa qualification ng mga witness. Sa kanyang tugon, sinabi ng prosecution na ang conviction ay hindi otomatikong batayan para sa disqualification. Bagamat naglatag ito ng mga legal na kwalifikasyon. Matapos marinig ang sagot, sinabi ni Padilla, "Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi po one-sided ang ating prosekusyon." Para kay Padilla, may dahilan kung bakit niya itinaas ang concern. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi mismo ni House Prosecutor, tatawa na ako rito sa paliwanag mga tol Leila de Lima, na kapag dumating ang botohan, dapat isaalang-alang kung ilan sa 24 senator judges ang aktual na nakakapag-participate. Partikular niyang binanggit ang mga senator judge na nasa detention at hindi pinayagan ng korte na makadalo. Anong kaugnayan nun? Anong kaugnayan nitong nababasa ko mga tol? No, kaya sabi ni board lawyer tuloy lalong gumulo. Ayon kay De Lima, maaaring gamitin ang prinsipyo ng Abelino versus Cuenco upang tukuyin ang tinatawag niyang functional base sa pagkukwenta ng 2/3 vote. Ani De Lima, naguguluhan na ako dito sa binabasa ko mga tol, hindi ko talaga makuha yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari dito. No? Kung paano yung idea inilalatag ng nagpapaliwanag na opisina na ito ni Senator Robin Padilla. Ito pa, why include in the number? Yung mga hindi talaga nag-function as senator judge kasi wala sila. Ipinaliwanag pa niya na kung hindi 24 ang functional base, maaaring magbago rin ang kinakailangan bilang para sa conviction. Iba na yung 2/3, hindi na siya 16, magiging 15 na o magiging 14. Ito ang kontekstong nais bigyang diin ni Padilla sa paggamit niya ng salitang one-sided. Ay, my goodness. Paano ngayon pinagkukumpara nitong si Robin Padilla yung sitwasyon ng senator judge sa sitwasyon ng prosecution sa pag-offer nito ng witness? Kung ang isang witness ay hindi automatikong disqualified kahit may conviction, bakit sa mga senator judge na may kaso ngunit hindi naman convicted ay pinag-uusapan na ang posibilidad na hindi sila makapag-participate at kalaunan na hindi pa maisama sa functional base ani Padilla? Maniniwala na ako sa inyo mga tol. Sige na, pagbigyan ko na kayo. Bobo talaga! Anak ng teteng. Ay nako, bakit ako bumoto? Ang tanga kasi ng mga bumoto dito kay Robin Padilla, yung tatangan nyo Kasama ka doon, top 1. Tapos, number 1 pa sa survey? Grabe naman. Ako pa lang ba ang nagising sa katangahan ko? Kayo ba nagising na kayo sa katangahan ninyo? O mukhang hindi pa? Kasi number 1 pa rin sa survey. Magna number 1 ulit sa pagkasenador? Anak ng teteng na yon. Anong uri ng kapwa natin Pilipino meron tayo? My goodness, gamitin natin yung salita niya. Sabi niya pa dito, nilinaw ng senador na hindi niya sinasabing magkapareho ang legal rules na umiiral sa isang witness at isang senator judge. Magkaiba ang kanilang papel at magkaiba rin ang legal na batayan ng kanilang participation. Ngunit para kay Padilla, may isang mahalagang prinsipyong dapat manatiling pareho. Fairness. Fairness. I agree sa fairness. Pero Senator Robin Padilla, huwag mo namang gamitin yung kabubuhan na yan sa prosecution. Alam mo naman na bias ang prosecution. Hindi pa pwedeng maging fair ang prosecution nor the defense. Diba? Ang panig nila, ang kanilang paninindigan at gagawin nila lahat ng legal na kaparaanan para mapanindigan nila yung kanilang mga naratibo na ini-establish sa korte. No? Sabi niya pa dito, hindi ko sinasabing huwag payagang tumistigo ang isang witness. Ang sinasabi ko,
kung kinikilala natin hindi automatic disqualification ng conviction sa isang witness, bakit hindi natin gawin ang lahat ng legal na paraan para makapag-participate ang senator judge na hindi pa nga convicted? Kinikilala rin ni Padilla na ang isang senator judge na nasa detention ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng korte at kinakailangang humingi ng pahintulot upang personal na makadalo. Hindi niya hinihinging suwayin o baliwalain ang anumang court order. Hindi na nga pinayagan. Nagbabasa ka ba ng balita, Senator Robin Padilla? O, ibigay natin yung benefit of the doubt kay Rodante Marcoleta, pero kay Senator Jinggoy Estrada, maliwanag na ang utos ng korte. Denied. Senator Padilla. Di ba humiling itong si Jinggoy Estrada, o baka ako naman na nagkakamali, i-correct nyo ko. Pero sa aking pagkakatanda sa balita, hiniling ni Senator Jinggoy Estrada na makapag-participate sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. Pero dininay po yun ng korte. Ang paliwanag ng korte, napakasimple lamang. Kapag ka pinayagan si Senator Jinggoy Estrada na maging senator judge o mag-participate sa trial na yan, lalabas na sa isang linggo, 3 beses makakalabas ng kulungan si Jinggoy Estrada, ilang oras ang pagdinig at yung iba pang mga administrative matters dyan, parang mawawala ng esensya yung tinatawag na preventive detention. At mahaba pa yung paliwanag ng korte. Hindi kaya ata nagbabasa talaga ng balita, Robin Padilla eh. Kaya nagiging bobo ka na ngayon tuloy sa harapan ng mga maraming Pilipino. No? Marami pa rin namang naniniwala sa iyo mga DDS na tanga o bobo. Tuloy ko po yung binabasa po natin dito. Sabi pa nitong si Padilla, sa halip, nais niyang mag-exhaust muna ang lahat ng mga legal procedural avenues upang makalahok ang lahat ng senator judges bago pag-usapan ang posibilidad na alisin sila sa magiging basihan ng boto. Kung kailangan ng court permission, humingi tayo. Dinay na nga eh. Dinay na. Kung kailangan pagdeliberahan ito ng Senado, pagdeliberahan natin. Pero bago natin pag-usapan kung sino ang aalisin, sila sa magiging basihan ng boto. Kung kailangan ng court permission, humingi tayo. Kung kailangan pagdeliberahan ito ng Senado, pagdeliberahan natin. Pero bago natin pag-usapan kung sino ang aalisin sa bilang, gawin muna natin ang lahat ng legal na paraan para mabigyan silang lahat ng pagkakataong gampanan ng kanilang tungkulin. Hayaan mo yung mismong senator judge, huwag mo silang pakialamanan. No, may mga abogado yan. Si Jinggoy Estrada, sa pamamagitan ng kanyang abogado, ginawa yung legal na kaparaanan na yan pero dininay ng korte. Ewan ko kay Senator Judge Rodante Marcoleta. Sabi pa rito, para kay Padilla, mahalaga ang usaping ito dahil ang hindi paglahok ng isang senator judge ay maaaring magkaroon ng epekto hindi lamang sa kanyang sariling boto, kundi maging sa magiging computation ng kinakailangan 2/3 vote. Isang posibilidad na mismong si De Lima ang tinalakay sa kanyang panayam. Iyan ang punto ko nang sabihin kong huwag maging one-sided. Hindi ito tungkol sa pagpabor sa witness o sa senator judge. Ang hinihingi ko ay fairness. Bago natin alisin ang isang senator judge sa pagkakataong makilahok, lalo na kung hindi naman siya convicted. Gawin muna natin ang lahat ng naaayon sa batas para marinig din ang kaso at magampanan ng kanyang tungkulin. Yung paliwanag ni Robin Padilla, lalong nagpagulo. Tama si board lawyer, mga tol. Tapos humabol pa. No? Humabol pa sa kanyang paliwanag. Kanina, nag-post sa kanyang Facebook page. Ito na naman yung kanyang paliwanag. No? 4:41 a.m. Ewan ko kung anong tawag po sa panalangin. Ito kasi yung sinabi niya, FAJR prayer. Ewan ko kung ano pong pronunciation dyan. Padjar? O whatever. Kaibigang Ginang Luistro, sabi niya. Ang hustisya po ay neutral. Again, Senator Robin Padilla, huwag mong pagsabihan si Congresswoman Luistro
tungkol sa bagay na yan. Kung meron mang dapat maging neutral dito, ikaw yon, hindi si Congresswoman Luistro. Kung meron ka mang dapat pagsabihan na quote-unquote, ang hustisya ay neutral, dapat ikaw yon. Kaya ang gawin mo, humanap ka ng malaking salamin, siguraduhin mong nakikita mo ang buong mong katawan at sambitin mo ang mga salitang ito. Ang hustisya po ay neutral. Sabihan mo sarili mo, Senator Robin Padilla, hindi si Congresswoman Luistro. Ang tungkulin ng prosecution ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan. Ay, nako, lap trip na tayo rito, mga tol. Grabe, ang aga-aga, napapasaya ako ng kabubuhan na to. Ha? Lalong, nagpaliwanag na, sumabay pa dito. Oh. Hirap na yung staff niya, kung sino man yung nagsulat ng paliwanag na yon, para lamang pangatwiranan yung kanyang mga sinabi sa impeachment trial. Tapos, babasagin niya na naman dito sa kanyang latest post. Ang tungkulin ng prosekusyon ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ay, nako, mga tol. Ano kaya masasabi ni Fiscal EJ dito? Kasi fiscal siya no? Hindi daw para manalo. Alam mo, Senator Robin Padilla, kaya nandyan ang prosecution, unang-una, tama naman yung sinabi mo para sa katotohanan, no? At proteksyon sa inosente. Kaya nga nandyan sila kasi pinaprosecute nila yung tingin nila katotohanan para sa kanila at yung pinoprosecute nila yung may sala, hindi yung inosente. Hindi naman magpo-prosecute ang prosecution kung tingin nila yung akusado o in this case yung respondent ay inosente. Ang tungkulin naman ng defense, tagapagtanggol, ay ang pagtiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Grabe to, mga tol. Senator Robin Padilla, please, wag mong pahirapan sarili mo. No? Ang tindi, napakatindi nito. Sa isang modelong sistemang legal, kapwa ang pag-uusig at ang pagtatanggol ay mga itinatag na haligi upang magsilbi sa iisang layunin, ang hustisya. Korte dapat, Senator Robin Padilla. At yung prosecution, wag mo sa kanilang sabihin na hindi sila para manalo, kaya nandoon. No? Kaya nandiyan ang prosecution para manalo, para sa hustisya, para sa katotohanan. Ngayon, kung sasabihin ng korte, which is bahagi ka nga ngayon, mali ang prosecution. Ganun lang yon, pero wag mong i-dictate sa prosecution na hindi sila dapat manalo. Kayo ang magsasabi, o talo kayo, kasi ito yung mga ebidensya, ito ang husga ng korte. Ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal. Ikaw nga mismo Ikaw nga mismo yung nagpapakita ng biases dyan sa impeachment court. Dahil sa sandaling pumili ito ng panig, nawawalan ito ng katuturan bilang hustisya at nagiging purong pang-api lamang. Oh. Grabing kabubuhan ito, mga tol. No? Antindi, napakatindi. Ngayon, pakinggan natin anong masasabi ni Congresswoman, ni Attorney Lorna Capunan tungkol po dito. Tama ba si Attorney Lorna Capunan ba? Tama. Pakinggan po natin ito, mga tol. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain order within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order. sila allowed mag-ingay. Korte po ito.
Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po, You may proceed, Senator Judge. I was interrupted. With due apologies. And then regarding naman po specifically yung comment ni Senator Padilla na sana daw hindi one-sided yung prosecution daw po. Ano po yung reaction doon since parang umingay po sa loob ng session hall when that was said? Well, with all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case. Presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent, no? So, I think Pigil na pigil si Congresswoman Luistro eh. Talagang nakakatawa naman kasi, pero pigilin mo, Congresswoman Luistro, baka makontempt ka. Kong Jinky is very diplomatic in her answer. Kasi ako, maginoo pero medyo bastos tayo. But I've always said that sometimes the Senate impeachment hearings are in black and white. And we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So, may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, mag-i-emote ka, no? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan, yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, the prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Hindi ba? Ganun. As we say, it is the nature of the beast. Senator Judge must be the one who is neutral. Okay. Yung siguro si Pigil na pigil sa tawa si Congresswoman Luistro eh. Naklang teteng kasi Robin Padilla. nasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Talbog sa inyo. Remind, Kaya nga sinasabi natin kanina, di ba? Senator Robin Padilla, kumuha ka ng malaking salamin, tapos humarap ka sa sarili mo, humarap ka doon, harapin mo sarili mo, at sabihin mo, ang hustisya po ay neutral. No? At i-apply mo yon sa sarili mo, Senator Robin Padilla. Huwag sa prosecution. I mean, if you're saying that to us, we're saying it back to you. No? It goes back to you. The issue of bias also. We're bouncing back the question. Grabe, ano? Senator Judge lang kasi. Pero alam niyo mga to, nakikita niyo naman sa demeanor ng dalawang babae po na ito na magaling na abogada. No? Na yung salitang ridicule, ano ba sa Tagalog yung ridicule? Katawa-tawa, no? No? Ridiculous. Oh. No? Sabi dito, words, actions, or behavior intended to mock, humiliate, or make someone or something appears
foolish. Hindi lang magawa ng dalawa eh. No? Kasi prosecutor sila eh. Pero kung hindi prosecutor ang mga ito, o kaya pangkaraniwang Pilipino lamang, baka katulad ko na yung ginagawa nila. Baka katulad ko na yung ginagawa nila dyan sa harapan ng press conference na yan. Hanggang dito na lang mga tol. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Sa darating po na July 30, alas 8 po ng gabi, tayo po yung magkakaroon ng raffle. Sana po manood kayo at manalo. Total of 20,000 pesos ang ipapamahagi po natin and 20 top 1 t-shirts. Sana manalo po kayo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.